Masayang araw mga ka-PL. Sa pag-iikot-ikot po namin dito sa Davao del Sur, habang kami nagsasagawa ng Kali Survey, Team Suka versus Team Sinusuka, mga kababayan, napansin po namin itong napakalaking tarpaulin ni Mr. Marcos, mga kababayan, na ginaya po kung ano ang ginawa sa tarpaulin ni John Tracy Cagas na isa sa mga pumirma sa impeachment kay VP Sara. Malaking tarpaulin na noon, mga kababayan, dinadaan-daanan ko lang, nakikita ko pa buo pa. Pero ngayon, pinunit! Pinunit ng mga taga Davao del Sur, mga kababayan. Patunay kaya ito na ganyan na kalaki ang galit ng mga taga Davao del Sur kay The Junior, mga kababayan? Yung kay John Tracy Cagas, nagalit talaga mga taga Davao del Sur. Bakit siya pumirma sa impeachment? Eto, kay Mr. Marcos, na napakalaking tarpaulin na pinag-uusapan ngayon sa social media na di umano, isa siya na pumayag para madala sa dahig ang ating Tatay Digong. O kaya ito ang bilang ganti ng mga taga Davao del Sur. O ito, pinunit po ang napakalaking tarpaulin ni The Junior. Kumbaga, ganyan na lamang po nila kung bastusin at hindi bigyan ng paggalang itong bangag na presidente. O ito yung video, panoorin po natin mga kababayan. Patunay na pinunit po ng mga taga Davao del Sur ang malaking tarpaulin ni The Junior na para sa akin nawawala na po ng galang ang ating mga kababayang taga Davao del Sur dahil dito sa bangag na presidente, mga kababayan. Ito na, panoorin po natin. Ito, tignan nyo mga kababayan, no? Pagkatapos namin mag-Kali Survey, nakita namin tong picture ni ni Bongbong Marcos, tarpaulin, ayan o. Pinunit po ng mga taga Davao del Sur, welcome back, Mr. President daw, ayan. Pero pinunit po ng mga taga Davao del Sur, yung mukha ni Bongbong Marcos. Hindi na siya ginagalang dito, mga kababayan. Wala na sila kinikilalang presidente yata. Sinira talaga yung mukha kita nyo naman basta Davao region talaga ayaw sa mga bangag. Ayun mga kababayan, basta Davao region ayaw sa mga bangag. Sana makakita pa kami na iba pang tarpaulin na kagaya yung pinanood ko sa inyo na binarak, sinira. Halata ang ginamitan siya ng matalim na bagay para mas madali siyang punitin Diba? Parang yung kay Cagas na ginamitan din niya tayo ng kutsilyo o anumang matalim na bagay para mabilisan. O ganyan po ang mga taga Davao del Sur magmahal sa dating Pangulong Duterte at siyempre magalit sa mga bangag. Diba? Sige, welcome back ka pa. Welcome back. Tinakpan nga ng yung malaking tarpaulin niya. Tinakpan nga nung tarpaulin doon, PNP yata yun, hindi ko alam. Tinakpan nga, di ba? Presidente yan Pero hindi ginagalang, di ba? Tinakpan niya. Kita niya naman sa video, di ba mga kababayan? Sino naman magagalang dyan sa presidente na yan na napakasinungaling at sinasabing hindi ko ipapadala, hindi tayo magkikipag-ugnayan sa ICC, pero nasa na ngayon ang dating Pangulong Duterte, nasa dahig na. Nagalit sa kanya mga tao. Tama lang yan. Kaya siguro hindi sila makapagsagawa dito ng rally itong Alyansang Bagoong na Pilipinas. Sabi naman ni Tito J, alkansya ng bagong Pilipinas. Alkansya ng bagong Pilipinas. Kasi baka natatakot sila, baka umulan po ng kamatis.
lata o bulok na kamatis, mga kababayan. Baka ulanin sila eh. Ngayon, ang alyansa ng Bagong Pilipinas, pili na lang ho yung lugar na kung saan magsasagawa sila ng rally. Dito sa Mindanao, hirap na sila dito makapag-gather. Katulad nung sa General Santos, naudlot o hindi natuloy yung kanilang rally. Siguro naramdaman nila na galit na sa kanila ang mga taga Mindanao, hindi lang kasi Davao Region, mga kababayan, kundi buong Mindanao talaga. Majority galit na kay Da Junior dahil sa ginawa nila o ginawa niya sa dating Pangulong Duterte. Okay, idagdag ko na rin po itong isang balita pa, mga kababayan. Kapapasok lang po, bago lang ho ito. Ayan isang oras pa lang po nakakalipas. Ayan basahin ko lang baka kasi hindi ito alam ng iba, lalo ng mga bangag supporter. Siguradong hindi ito alam kasi bulag-bulagan niya mga yan sa tunay na issue at problema sa bansa. Eto, para gisingin natin sila, iparating natin sa kanila na hindi na maganda ang nangyayari at kung tama pa ba itong nangyayari. Eto, basahin ko po yung balita. Sabi ho dito, ayan, mula po to sa Philippine Star, mga kababayan. The government has released, dito past tense to release na, i-release na, tapos na. Release 5.1 trillion or roughly 81% of the record 6.326 trillion allocation this year as state agencies move to implement their respective project di umano, mga kababayan. Para di umano ito sa mga proyekto, ayan, respective project ng administrasyon na wala naman tayo nakita. Meron ba tayo nakikitang proyekto? Gaano na po kalaki ang nai-release na, mga kababayan? Putang ina, 81% na ho. Anong buwan pa lang ngayon, mga kababayan, Abril. Meron pang, ilang buwan pa bago dumating ang Disyembre. Kakasya pa kaya ito na 19% na lamang ang naiiwang budget para sa taong ito? Lustay na naman. Hindi ba ito paglulustay? May nakikita ba tayo ng mga proyekto ng Marcos administration? Yung ayuda, proyekto ba yan? Lalo lang nilang ginagawang tamad ang tao Di ba? Yung mga naghahanap buhay ng matino, diyan sa nakikita natin sa bangketa, inuhuli, ini-embargo yung mga paninda nila, na inutang pa yung mga puhunan nila. Tapos itong mga tamad, mga adik, ang talaga nakakainis naman talaga, Di ba? Inaayudahan pa. 5,000, malaki na yan. 3,000 syabo. 1,000 bigas. 1,000 ulam. Buti sana kung gano'n, may ulam at bigas pang naiisip to mga adik na ito. Hindi ko naman nilalahat, na tumatanggap ng ayuda niyan, ganyan ang ginagawa. Hindi ko naman nilalahat. Posibleng meron dyan. Hindi na lang, wag na lang sa pagdodroga, sugal, pag-iinom, at kung ano-ano. Yan ba ang ipinagmamalaki ng Marcos administration? Walang proyekto. Wala man lang tayo nakitang ipinatatayo niya ng mga infrastructure project. Yung mga malalaking gusali tulad ng ospital na pagdating ng araw, pag natapos na, papakinabangan ng ating mga kababayan. Wala. Pero ang budget sa taong ito, 2025, medyo maalog. 81% na po ang nagagasta nila. Wala tayong nakikitang proyektong nagawa. Gising-gising mga bugok ng mga supporter ni Bangag.
Oh, gising. Inaamin namin, dati rin kami nakasuporta sa bangag na yan. Pero nagising kami. Di naman sa sinasabi namin mas matalino kami sa inyo. Maaaring mas may pinag-aralan pa po kayo kaysa sa amin. Pero, problema sa bansa kasi ang nakikita natin na dapat solusyonan sana ng administrasyong ito, pero nasaan ang solusyon? Wala tayong nakikita ang solusyon. Lalo pa nga tayo naghihirap, mga Filipino-Chinese businessman community. Pumalag na. Dahil napaparamit, napapadalas na ang mga kababayan nilang nabibiktima ng kidnapping kapalit ng malaking halaga. Sana kung pinapakawalan, pinapatay pa. Heinous crime ito, taliwas sa sa sinasabi ng PNP na mababa daw ang crime rate sa bansa, pero kalaunan binawi rin nila at umami na sila. Siguro nag-research na sila. Ay totoo nga, maraming nga nagugurgor, maraming nga nagkikidnap. Sige, maglabas na tayo ng statement na oo, tumataas ang crime rate sa bansa. Ngayon lang nila napagtanto siguro. Kasi nakita nila lang, alam niyo yun, yung pinuputakti na sila ng ating mga kababayan. Di ba? Tapos, hindi ko alam kung paano nila nagagawa pang ipagtanggol itong administrasyon na ito na napakarami na mga problema. O kayo po, sa palagay ninyo, mga kababayan, tama ba ito na 81% ng budget sa taong ito ay nagasta na, nalustay na wala tayong nakikita? Okay, kayo na lamang po humusga. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.